2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Happy Wednesday Happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Bilis ng araw, no? Thursday na kagad. And then bukas ay Friday na. And then the next day, ayun na. So mag-start na ang swimsuit competition ng mga kandidata natin na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Are you excited, guys? Kasi ako, excited ako dyan. By the way, gusto ko munang magpasalamat din sa mga walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Thank you so much sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. At hindi lang yan. Syempre, sa mga bago nating subscribers, maraming salamat. And then, sa mga makasolid na makamama Sam dyan na laging sumusuporta dito, maraming salamat. Kaya, shoutout time! So, shoutout tayo kina Jervin and Carlo Magad. Thank you so much. James Baluyot, Russell 2016, Jovelyn Nervia, si Bentley 69 Manitoba. Maraming salamat. Siyempre, nandiyan din si Traveling Chinito, si Majestica Lenchantres. Sabi niya, Mama Sam, thank you sa pag-shoutouts mo. Ay nako, thank you din sa iyo sa support at pagmamahal. Majestica Lenchantres. Tama ba? And then, ayun, si Louie pa din. Maraming salamat. Charlie Bitagon, Barbet Elizalde, Christian Jasper Bida. Thank you so much. And then, of course, nandiyan din si Melinda Martinez, Gloria Reneva, thank you so much. Si Snake Jam, Angelica Loresto, Robert Casanya, Cesar Añonuevo, si Rosario Balendres. And then maraming salamat din kay Orlando Sebastian, Glenn Simitra, Isabel Pin Bordigilio. And then maraming salamat din kay Yaya Muhammad, si Milona Patrot, maraming salamat. And then, syempre, shout out din kay Madam Catherine Kane. Thank you. And syempre, si Madam Henrietta Solidad and Madam Jenalina Paton. At saka, syempre, hindi ko rin makakalimutan si Attorney Cornelo Dilag at saka si Maverick at ang nag-iisang gandang binibinin na si Christine Ann Perez. So, yun. Maraming salamat sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. Kaya naman ngayong araw na to, marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, official candidates ng Binibining Pilipinas inilabas na kahapon. So yes, ayun nga. So 36 candidates from official candidates ng Binibining Pilipinas. Napakabongga. Dahil ay nako, ang gaganda at talaga naman grabe. Mukhang matinding bardagulan ngayon dito sa Binibining Pilipinas. And then ayun, sa mga nagtatanong, ano daw ang masasabi ko, si Annabel McDonald ay isa sa mga officially candidates ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas. Well, ang masasabi ko, bongga. So, yun. So, syempre, hindi natin alam kung ano ang patutunguhan niya dito. Pwedeng, yes, manalo siya. Pwedeng hindi. Katulad ng nilabanan niyang national pageant na hindi siya nag-title na yung nilabanan niyang provincial pageant. So, may mga ganong pagkakataon. Pero, pwede din naman siyang manalo ng Binibining Pilipinas International, di ba? So, subok na natin ang kakayahan at galing ni Annabel McDonald dahil minsan na natin siya pinadala sa Miss Charm. And then, ayun, excited ako kung ano makukuha niyang corona dito sa Binibining Pilipinas. For sure, magta-title yan. And kaabang-abang yung magiging eksena niya sa
Binibining Pilipinas 2025. Are you excited for her? Kasi ako, yes. Sobrang excited ako dyan. And then, para naman sa sumunod natin, chika. Syempre, Nicole Bermeo. Mama, sang tingin mo? Sasali kaya siya sa Miss Universe Philippines in the future? Maganda si Nicole ngayon, no? Mas pumayat, mas bumongga yung beauty niya. And I hope so. I hope so na sana sumali siya next year. Kasi parang feeling ko, ay nako, pwede na. So, abangan natin kung type niya sumali sa Miss Universe Philippines. And then, nako, magiging malakas ang laban niya pag sumali siya sa Miss Universe Philippines. And then, nakikita ko na kaya niya ang corona ng Miss Universe Philippines. Pero, pwede din naman siya mag-Miss Grand, di ba? So, kayo ba nakikita niyo na pwede pang Miss Grand ang beauty niya? Or Miss Universe Philippines lang? Medyo, kasi yung galawan niya. I think pwede siya sa Miss Universe Philippines. So, yon, abangan natin kung mag-join nga si Nicole Bermeo. Ayun, sa next year. Kasi uso naman yan galing sa Binibini, pupunta doon sa Miss Universe Philippines. Hindi na bago yun sa atin. Anyway, good luck. And then, ito, matinding bakbakan sa Miss Eco International ng Asia Beauty Queen na Miss Indonesia, Thailand, and Philippines. Mama, saan tingin mo, sino sa kanila ang mag-uuwi ng corona? Well, ako nakikita ko sa kanilang tatlo, syempre si Philippines malakas yung laban. Syempre doon ako kay Alexi Brooks dahil si Alexi alam naman natin na kabugera yan. At alam mo yon, matindi umeksena yan. At naniniwala ako na kaya niyang mag-titles. Diba? Abangan lang natin kung ano ang ipapakita niyang eksena at ganap. At nakikita ko naman yung effort niya. Nakikita ko naman na naghanda siya. At sana lahat ng pinaghandaan niya ay mag-align sa kanya ng bonggang-bongga ang pagsungkit nga niya ng corona dito sa Miss Eco International. Kaya good luck, di ba? So yun. So syempre supportahan natin si Alexi Brooks sa laban niya. And then yung ibang Asia country malakas din katulad ni Thailand at Indonesia. Pero naniniwala ako na well prepared si Alexi Brooks at kaya yan. So, yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Cheryl Velez, ligwak ngayong taon na to sa Binibining Pilipinas. Yes, nung nakaraang taon nakalusot siya, pero this year ay hindi. Kasi gusto nila maganda talaga. Nakita niyo yung mga kandidata, ang gaganda. Pero siya pinakakalungkot dahil hindi siya nabigyan ng chance na makapag-compete uli. And then, ayun ate, wag masyadong confident. Kumbaga parang medyo ibahin mo yung atake. At naniniwala ako na kakayanin mo yan. Siguro pumunta ka naman sa Miss Earth. Ayun. Kaya alam mo yung officially candidates na ba ang Miss Earth? Kung wala pa, join ka doon. Kasi parang feeling ko, yung galing at talino mo ay pwede doon sa Miss Earth. Di ba? And good luck, di ba? Good luck, good luck. Yun lang yung masasabi ko kasi syempre, hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa kanya in the future. Pero naniniwala ako na kaya naman niyang lumaban. Ayun. And then, eto na nga, para sa sumunod natin, chika, swimsuit competition sa April 5 na. Mama Sam, anong masasabi mo dito? Well, I'm so excited para sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines. Kasi yung nilabas nilang runway challenge nung nakaraan pa yon. So, etong taon na to, tingnan natin kung sino ang kakabog. Siyempre, excited ako dyan dahil, alam mo yon, bakbakan to ng mga magagaling. At ayun, makikita natin kung sino talaga ang aariba. So, abangan natin yan. Sa Aqua Boracay gagawin ang kanilang swimsuit competition. Mapapanood natin ng 4 p.m. Ay, bongga yan. And good luck sa mga kandidata. Ay nako, exciting yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Coronation Night, meron ng ticket para sa Miss Universe Philippines. Ayun. So, medyo may kamahalan na, 10,000 yung pinakamalapit, pero parang katulad lang din nung nakaraan taon yung eksena nila. Tapos, ang complaint ko, parang ang liit ng stage, tapos,
Ako kasi parang sanay ako dito sa Thailand na katulad ng Miss Grand. Malayo man yung ano, pero halos kalahati ng venue talaga ay ginawa nilang entablado. Ganong kalaki at ganong kabongga. Hindi nagsisiksikan yung mga kandidata do sa stage. Pero ito parang, ewan ko sa graphic nila, naliliitan ako. And then, parang ang layo ng audience doon sa ano, kasi may orange pa na nakaharang. So sana priority din naman ng Miss Universe Philippines na makita ng mga taong nagbayad yung mga ano tawag dito, yung mga kandidata na nagko-compete. Yung kumbaga parang okay lang na medyo mahal, basta win-win situation. Yung tipong hindi ka pumunta doon tapos ganito na lang kaliit yung tao dahil sa layo ng stage. Yung alam mo yun, priority dapat nila na lakihan yung stage, tapos makita yung candidates, hindi yung priority nila to earn money lang. Ando doon na ako, gusto nilang mag-earn. Pero dapat meron din silang priority na para sa mga audience na makita naman sila ng mga audience. Ganon. Mapanood sila ng maayos ng mga audience. Ayun lang yung akin. Kasi syempre, at the end of this story, syempre nagbayad sila at hindi na naman maganda kung ang makikita mo sa mga candidate. Kasi madalas to ganyan sa Binibining Pilipinas, ganyan din Ako, dito kasi sa Thailand, parang alam mo, sulit yung bayad mo. Alam ba, nagbayad ka ng 5,000. Ay naku, sulit na sulit yun kasi kahit pa 500 yung binayaran mo, kitang-kita mo pa rin yung mukha ng kandidata kasi nga nilalakihan nila yung stage pagkatapos malapit sa audience. Ang priority kasi nila dito, yung makita ng audience, yung pinapanood nila. Kasi kung parang nakatingin ka lang di sa screen, doon ka na lang sa TV, nasabi lang na nandun ka, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, dapat priority nila yung laki ng stage para magbayad ka man ng mahal, at least, di ba? Sulit naman. Ganon. So, yun, nakakaloka sila ng bonggang-bongga. Di ba? Para kasi hindi ko kasi naiintindihan na ang liit ng stage tapos ang mahal ng bayad. Tapos yung makikita mo doon sa graphic, puro stage na lang. O wala na yung mga ano, ganon. Kaya good luck. Pero eto, Mama Sam, tingin mo, sino kaya ang mamamayagpag sa tatlong kandidata? Iligan, Bohol, Baguio. So tingin mo, Mama Sam, sino ang papasok sa kanila sa top 5? Actually, silang tatlong malakas sa mga baguhan na si Iligan, si Bohol, at saka si Baguio. Sama mo pa si Laguna. Pero depende kasi yan sa laro ng kandidata. Depende kung ano ba ang lakas na ipapakita nila dito at ano yung materialis na gagamitin nila. So ako, para sa akin, siguro mas maganda na anuhin lang nila, tansyahin lang nila yung galawan nila para mas bongga. Ayan, katulad si Bohol, napanood natin, medyo mabigat tignan. Tapos si Baguio naman, pero magaling sana, pero nagkaroon ako na parang, okay, baka hanggang top 10 lang to, yung ganon. Si Iligan, ayan, nakikita ko na medyo lumalaban, pero parang feeling ko silang tatlo pasok sa semifinal. So, hindi ko lang alam kung makakarating sila sa top 5. But I wish all the best, di ba? So, magaling naman yan si Tyra Goldman, magaling yan. Si Baguio, magaling din. And then si Iligan, nakikita naman natin, umaarangkada. Kaya good luck. And then, ito ang para sa sumunod natin, chika. Muntinlupa, Quezon Province, Sinuluan, Laguna. Nakikita mo bang magta-top 3 sa Miss Universe Philippines? Well, ako para sa akin, yes, malakas ang tatlong to at possible na makarating talaga sila sa top 3 ng Miss Universe Philippines. And then, depende na lang yan sa magiging galawan nila, depende na lang yan sa magiging eksena nila, at depende na lang kung paano sila aariba. But nandoon ako na wish all the best para sa tatlong kandidatang to. And then, abangan natin. Kasi syempre, isa sa kanila pwede talaga maging Miss Universe Philippines. Isa sa kanila, kahit sino sa kanila, pwede. Diba? Kasi nandoon naman, nakikita mo naman na naglalaro talaga sila ng bonggang-bongga. And ayun, tingnan natin kung ano ang magiging eksena nila sa laban nila dito sa Miss Universe Philippines for 2025. So, ako para sa akin si Win-Win, talagang nakikita mo talaga total package no? Yung galawan, talagang umaariba, umi-eksena, pumapalo. And then, pagdating naman kay
Sinuluan Laguna, nako, si Lian Aduana, oh my gosh, iba din yung datingan, palaban din, di ba? Pagdating naman kay Atisa Manalo, oh my gosh, tatumbling ka din. Oh. So, yun. So, lahat silang tatlo, potential, at talagang nakikita mo yung galing nila. Actually, iba-ibang atake pero nandoon na iisa lang ang gusto, maging isang Miss Universe Philippines. And then, tingnan natin kung sino nga ba ang oobra, kung sino nga ba ang papalo, at kung sino nga ba ang mamamayagpag bilang reyna ng Miss Universe Philippines. Ikaw ba, sa kanilang tatlo, sino ang nakikita mo na mananalo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.